papers na papakita namin. Ay po, thank you Okay. po. Second, Meron Dahil- dito na nag-raise ng hands. Si Ma'am Melinda Benavente. May pero question most of po the ba time, kayo? nandiyan Habang kami sa Pilipinas, kaya lang, gawa ng... Okay lang po ma'am, madaling araw dyan. Mapuyat ako. So, ready na po ba? Ay, ano po yung sabi niyo, Ma'am Glenn? meron Kanina? kasi nag-raise ng hands si Ma'am Melinda Benavente. Baka meron siyang question. May question. Sige po. Ma'am Melinda, open po, paki-open niyo po yung mic niyo. May question po ba kayo o may gusto po kayong i-share sa amin? Baka po napindot lang yan ni Ma'am. napindot lang. Opo. So, proceed na po tayo, Ma'am. Ano po? Sige, okay. Sa pinakontak ko mga taga-Quezon. Anyway, ako po si Hilde Lazaron. Part-time realtor po ako. Saka, ayan, marami po akong testimonials dito. Mula nung bakit first day pa na ginamit ko ito. Hindi ko na yata ipakilala yung sarili ko. Ako si Hilde Lazaron, okay, taga Lucena City po ako diyan, pero dito po ako naninirahan ngayon sa New Jersey. Pero most of the time, nandiyan kami sa Pilipinas, kaya lang gawa ng pandemic, hindi kami nakaka-uwi ngayon. At sabi po ni Sir Gerald, totoo yun, dito sa aking household, 4 ang gumagamit sa amin. Tigigisa kaming bote lagi. Ako, yung asawa ko, yung anak ko na special, at saka yung kanyang assistant. May assistant kaya may professional assistant siya parati. Ngayon, first time ko palang ito nakuha, agad-agad nawala yung aking earache, chronic earache, na 10 years na hindi makita kung bakit may ganun. Meron akong masakit sa tenga na matagal. But anyway, na MRI, na ultrasound, walang makita. But bakit naman sa una pa lang nagamit ko, bigla na same night, nawala ka agad. You know, the next morning, ang himbing ng tulog ko from 7 in the morning to 9 in the morning. Usually, tulog ako sa ganong oras dahil ang anak ko na special na inaantabayan ko sa gabi. Pag 7 to 9 dumadating yung kanyang special aid. So, natutulog ako ng, I try to sleep. Pero mababaw ang tulog ko. Pero for the first time, ang sarap ng tulog ko. And yung earache na yun na hindi magamot ng 10 years, hindi na bumalik uli sa isa palang gamit. But of course, hindi ako nag-stop ng paggamit. I am a faithful user, morning and evening, nilalagay ko sa mukha at saka sa lahat ng pulse points ko. Ang pinaka-recently lang, yung pinapakita dito ni Sir Gerald, yung aking diabetes, actually 6.7, hindi ko makita itong 6.7 yung aking, yung aking A1C, ang tawag doon. Nakalagay dito, makikita nyo, ang glucose fine. Okay, kung ikaw ay 6.5 and above, ang A1C, diabetic ka na. Yung 6 point something at 4 ata, what do you call this? Borderline. Ako po, 2 years ako na 6.7. So definitely, diabetic ako. Before that, more than 7 pa. Pero mahilig nga ako sa wellness. Bumaba naman sa 7 because of some things that I'm taking. Pero yung 6.7, talagang diabetic pa. Hindi ko nga mapakita dito sa Gerald at ang labo dito sa aking kwarto. Pero nakalagay dito somewhere dito na pag ikaw ay 6.4, ito nandito sa gitna. Yun, diabetic ka na. 6.4, somewhere, hindi ko na, high risk for diabetes yung 5.7 to 6.4. Kita mo, high risk sa diabetes doon sa second part, doon sa middle part. Pero ako, 6.7 ako. 6.7 na talagang nakapondo na doon for 2 years. Okay? Iba't ibang binibigay sa akin na kailangan ay
binigyan ako metformin. Sumasakit po ang dibdib ko sa metformin. Pinalitan, sumasakit naman ang tiyan ko. Pancreatitis naman ang pwedeng side effects. So, hindi talaga ako pwede. But anyway, 6.7 for the longest time. Nung marinig ko si Doc Algie na sabi niya, ang diabetes daw ay it's also a form of hormonal imbalance, naisip ko, in addition to the pulse points, nilagyan ko rin yung ibabaw ng tiyan ko on the left side sa tinatansya ko nandiyan ng ating pancreas. So, nagtataka ako dahil itong blood work ko ng March 11, 6.7 pa ako. Nung April 8, tanda ko because that's the day after my birthday, numating yung nurse ng aming insurance na kumuha siya sa akin ng tinest. Lahat ng test ginawa sa bahay. Sabi niya, 5.5. Alam ko na submit ko yung paper na yun na 5.5 na lang A1C ko, which is definitely non-diabetic na. Kasi pakikita nyo dito, yung 5.7 to 6.4, high risk for future diabetes. Ay ako 6.7 yata ako dito eh. Kung 6.5 na and above, diabetic ka na. Okay? Ay ako doon sa aking ng nurse ko, hindi ko na makita kung nasa, anyway, sa nurse findings ko ng April 8, 5.5 na lang. Sorry, hindi ko makita yung paper ngayon dahil nampuyat ako, but I have that paperwork na 5.5, which is 5.5, hindi ka na diabetic, definitely. And naramdaman ko talaga sa katawan ko na iba na yung katawan ko. I mean, ang ganang katawan ko, tsaka ang tulog ko napakahimbing. So I know for a fact, with that paperwork and everything, na hindi na ako diabetic. So marami pa po akong testimonials na merong, yung iba wala nang, hindi ko ma-document. Kaya itong diabetes na ito ay documented. At saka, ano pa yung isa kong documented? Yung aking cancer, alam niyo naman yon. Cancer ko, nagkaroon ako ng cancer of the breast, intraductal carcinoma ang tawag doon. Okay, nalampectomy na ako, nakuha yung isang cancer cell, pero gusto uling bumalik doon yung malampectomy ako. Nung nalampectomy ako, wala pang Fermax sa akin, 2017. Now, 2018, panay ang tawag sa akin ng oncologist, ng surgeon, I have to come back for another lumpectomy. Ay, hindi ko na po pinansin. Pinapahiram ko na lang yung pulse points ko, saka itong aking right breast. Nung 2019, October, I had to go through, nagpa-mammogram na ako, yung routine mammogram. Nandun po yung paperwork ko nakasubmit din na wala silang nakitang cancer cells, and then itong February 2021 na ulit yun. Wala din sila nakitang cancer cell. Ngayon po, kaya hindi ako makakabangon, medyo naliay po yung paa ko, ay nagkaroon ako ng hairline fracture, may cast. Pero malaki po ang nagawa ng Fermax dahil dala ko yan sa bag. Nung nilagyan ko kaagad yan, napakasakit po ng paa ko, talagang hindi ako makatayo. But ang naalaala ko, last November, I had the same pain dahil yung paa ko ay na-slide ako doon sa rampa ng van. Lalabas ako sa back seat ng van, ay inuna ko yung aking right foot. Nag-slide, parang na-stretch yung aking foot. Nguti lang, hindi naman ako bumagsak, nakahulog ako doon, nakakapit ako doon sa, yung hawakan sa taas. But anyway, mga 3 days after, ay hindi ako makabangon ng sakit ng aking bewang. Hindi naman ako makapunta sa hospital o sa doctor. Una-una yung asawa ko nandiyan sa Philippines that November. Tapos, ang anak ko rin na nurse, ayaw niya akong papuntahin din sa hospital dahil ang taas ng COVID rate. Ang ER doon, sabi niya, ang mga ER, diyan nga pumapasok ang mga nako-COVID. So, tinitiis ko at humihingi, actually magpapadeliver na ako ng tawag na knee scooter para nga ako'y maka-move around.
Pero ang nangyari po, nabitawan ko yung aking Fermax bottle. Yung laman nabubo. Ang ginawa ko, hindi ko na in-scoop back sa jar. Tinapal ko na dito sa aking paa, no? Aba, gumaling agad. Ay, ang nakapagtataka, kaya yung scooter na sana i-deliver na nila sa akin, tawag doon ay knee, kumbaga tuhod na scooter, tinawag ko na cancelin na. Sabi nung kasama ko, kasi yung assistant ng anak ko, ano din siya user din siya ng Fermax. Sabi niya, yan pala lang ang kailangan lagyan mo ng marami. So nung naalala, hindi ko agad naalala before ako nalagyan ng cast. But anyway, thank God, because it could be worse, itong nangyari sa akin. I know, like kailan lang po ako nadapa, Monday lang. Kahapon, Wednesday, wala ng pain. Kasi nga nilalagyan ko lagi ng Fermax. Walang-wala ng pain. Yung sa iba, namamaga pa yan, you know. Thank God. I'm sure. Thank you very Kaya much. ang Fermax, wag na. So, yun po. Isa rin po si Ma'am Hilde sa laging may bit-bit na Fermax 3 sa bag. Di ba po? May mga nakarelate po ba dyan? Yung mga diabetic patient po natin dyan? Alam nyo na po yung technique ni ma'am kung saan po ipapahid sa left side po ng abdomen natin. Kung saan po estimate niya na nandoon po yung ating pancreas. So si pancreas po kasi isa po siya sa nagre-release ng insulin hormones. Siya po yung nagsusupply ng balanse ng sugar. So pag nag-correct po yung balanse po ng sugar nyo sa tulong po ng Fermax, bakit pa po tayo magme-maintenance ng pang diabetic, di ba po? So si Ma'am Hildy po, isa po siya sa naniniwala diyan. At ngayon po, alam ko po kasi nung mga sumunod po niyang testimony, na-stop na po siya magamit ng maintenance niya sa diabetic. Hindi na po siya nag-use po ng maintenance. Kasi po, talagang yung Fermax, hindi na nila po tinanggal sa bahay po nila. Lahat po silang family member po niya gumagamit po ng Fermax 3. Ganon din po ba kayo, Ma'am Glenn? Meron din po ba lahat ng sulok ng bahay nyo ng Fermax? Ay, oo. Talagang kapag halimbawa kahit umaalis, hindi pwedeng wala kasi parang hindi kumpleto yung araw. Para ba natatakot ka? Kasi nga ang Yes. emergency, hindi mo alam kung kailan dadating. Kailangan para tayong Girl Scout na laging handa. Dapat lagi natin dala yung Formax para in case na may mangyari, meron tayong magagamit man lang. Ganun ako. Minsan pati yung mga kausap natin, alam mo yung parang natutulilila sila sa atin na lagi na lang Fermax bukang bibig mo. Kasi hindi pa nila alam. Pero Okay. once na naintindihan nila yung value ng Formax, doon nila maintindihan, totoo pala. Yes, Kasi wala true. pa silang nakikita ng mga testimony na talagang totoo na nangyari na nakatulong. Pero once na na-prove nila sa sarili nila, nakita nila, sila na yung magsasabi na totoo pala. At talagang napakalaking tulong ng Formax na talagang maasahan natin lalo na sa panahon ng emergency. Dito po kaya sa ating mga participant, meron po kaya gusto diyang mag-share? Volunteer naman po. Huwag po kayong mahiya. Blessing po yan, isi-share po natin. Si Ma'am Volunteer po. Feli, next time na lang daw. Kasi nasa store siya. Di Okay bali lang po po, si Ma'am Ma'am Feli, Feli. gagawan, po yan, paghandaan po natin kasi napakaganda po ng kwento ni Ma'am Feli. Oo. Dapat po niyan, bigyan natin siya ng 1 oras. Oo, Di kasi Ma'am Feli? cancer survivor yan. Yes po. Maganda yung mahaba yung yung May pili issue. po tayo, ma'am, para nahiya po kasi talaga sila eh. Ganyan din po ako noon. Pili po Oo. tayo. Meron po ditong si Ma'am Mighty. Member na, user na rin po siya. Ay, hindi ko lang alam. Hello, Ma'am Mighty. Pwede po kayong mag-unmute. Pwede na po lahat mag-unmute para kung sino pong gustong mag-share, may tanong, o open na po tayo. Tapos naman na po yung natin.
Pwede na po kayo mag-unmute. Sige po, kung gusto niyo magtanong, tanong lang po kayo. Kung Itanong gusto po niyo kayo, pwede po mag-share, tayo pwede po kayo mag-share. question and answer. Hmm. Po Pag-usapan kayo po natin mahiya. yan. Punta po tayo sa chat box. Si Coach Elizabeth, pwede ka ba mag-share? Andiyan po ba si Coach Elizabeth? Oo. Congratulations po, Ma'am Beth. Congratulations. Our new executive under organizations ni Ma'am Glenn. Si Ma'am Glenda, tama po ba? Si Ma'am Brenda? Glenda. Brenda. Si Executive Glenda din. rin, executive. Congratulations po sa team niyo, Ma'am. Thank you. Congratulations din sa'yo. Try ko po yung tawagin natin si partner from Oman, si Miss Miriam. Sige. Miss Miriam, andyan po ba kayo, Ma'am? Isa po ito si Ma'am Miriam sa masipag at magaling na members ko po, leaders po ng Oman. Pero Pinoy po siya. Hi, good morning, Ma'am Annie. Ay, hello ma'am, good morning po. Morning, Ma'am Miriam. Short testimony lang po. Sige po, share ko lang yung experience ko sa sarili ko muna. Wag muna sa wag muna Ma'am, yung mga ibang ma'am, pakilala po muna po kayo, ma'am. And ano po yung pinagkakaabalahan nyo aside po sa RF3? Short okay po. account nyo po, opo. Okay. I'm Gina Alcabi from Oman. Bali actually is before is my traditional business ako like mga online business kahit mga supplement, mga anything that mga beauty product ganun kasi mga any supplement like from collagen, glutathione, anything that nag-support kasi before is my work ako sa Qatar is nag-settle down kami dito sa Oman yung husband ko. So naboboard ako. Bali ang ginawa ko is nag-online business ako. Since my sister in USA, so doon ako nagkuha ng mga products sa kanya. So nag-boom naman, especially that time ng COVID time. Tapos bali, short story is nagkaroon ako ng appendix since that COVID time kasi is yung sa mga injection, yung sa vaccination, parang may nagkaroon ng side effects sa akin yung vaccination that time is nagkaroon ako ng mga after ng a month ng vaccination, parang may side effect ako ng appendix siya. Tapos, nung sumabay naman that time, yung menstruation ko, ang sabi ko, nag-aggrabe. For the first day ng menstruation ko, akala ko is parang ano lang siya, parang, baka ano lang, is parang mayroon kasi akong before nang hindi pa ako nag-asawa is parang nagkaroon ako ng sumasakit yung tiyan ko every time menstruation. So hindi ko siya pinansin. So bali ang nangyari noon is mga 3 days na after my monthly menstruation is the more sumasakit yung yung sa stomach pain ko. Sabi ng husband ko is dalhin na daw ako sa hospital. Kasi nga parang iba na yung niya, iba na yung tingin niya sa akin. So yun nga, pumutok na pala yung appendix sa tiyan ko. Tapos dinala ako sa emergency. Nung dinala na ako sa emergency, it takes 1 week ata ako dun sa sa hospital kasi nga ayun grabe yung cleaning ng mga antibiotic na ini-inject sa akin. Almost one week ako doon. Tapos nung pagkalabas ko sa hospital is doon na nag-start yung marami na akong mga allergy. Siguro dahil siguro sa mga antibiotic na ini-inject nila sa akin. Tapos
halos weekly, pumupunta ako umiinom ako ng gamot ng maintenance ng skin allergy, Artekia. Ang sabi ng doktor sa akin is may chronic disease ako na Artekia. Sabi niya, pag once maintain mo siya 2 times morning or evening. Tapos, hindi ako mapakali. So uncomfortable. So, ang ginawa ko is, nag-take na rin ako ng ibang mga supplement before, pero wala pa rin. Parang nag-comport siya sa akin ng meantime lang, pero hindi talaga na-cured. So, ang ginawa ko, my friend suggested me na, sabi niya, Gina, ano kaya kung i-try mo yung Fairmax Miracle Cream? Kasi na-offer niya sa akin. Sabi ko, ano naman yan? Sabi niya, beauty cream yan, pero nakakagaling daw yan ng mga sakit. Tapos sabi ko, paano ba yun? Sabi ko, beauty cream, tapos nakakagaling ng sakit. At my case, sabi ko, ganun gagaling ba ako niyan? Tapos, hindi naman ako nagdalawang isip, sinesearch ko siya kasi nga, hindi talaga ako mapakali sa skin allergy ko, sa urticaria ko. Every time, every day, nagtitake ako ng 2 tablet. Tapos minsan ginagawa ko pa 3 beses, morning, afternoon, and evening. Tapos hindi ako nakabalot yung katawan ko. Yung wala akong, hindi pwedeng mahanginan yung skin ko kasi nga, the more siya nangangati. Tapos, yun nga, nag-search ako yung sa Fairmax, tapos nag-search ako sa YouTube, nag-search ako sa Facebook, nag-search ako sa Google, tapos ayun, no, marami siyang magandang feedback. Tapos sinabi ko sa asawa ko na, pwede siguro akong bumili nito kasi nga maganda ang mga testimony sa Fairmax. Tapos sabi niya, bahala ka, nasa sayo yan. Ayun nga, to make a short story, bumili nga ako, tapos nag-search ako nun. Ang ginawa ko, si Ma'am Ani ang nag-reply sa akin ng inquiries ko sa Facebook. Tapos dalawa kasi ang ini-inquire ko noon, si Ma'am Ani talaga siguro, si Ma'am Ani, sabi ko na huwag naman sanang akong ma-scam. Sabi ko ganun. Tapos yun nga, si Ma'am Ani nag-reply sa akin. So thankful na kay Ma'am Ani. Tapos ang bilis niya mag-reply. Tapos yun nga, bumili ako, pinadala ko dito sa Oman. Tapos nga, yun, pagkadating sa Oman talagang, kasi nga may idea na ako, nagsisearch ako, ma-attend din ako, sinasabi din sa akin ni Ma'am Ani. Talagang halos ginawa ko siyang lotion sa buong katawan ko, yung Fairmax. Tapos ginawa ko, naglagay din ako sa ilalim ng dila ko. Pagkalagay ko sa yung cream, talagang nagkaroon ako ng relax sa mind ko. Talagang amazing kasi nga naging relax yung isipan ko, hindi ako irritable. Tapos mga week pa lang, naging less na yung wala na yung makati ng katawan ko kasi before talagang hindi ako makatulog, grabe yung, tapos pumayat ako, tapos yung kinakain ko, hindi ko ako makakain ng mga meat, hindi ako makakain ng basta puro veggies ako, puro vegetable lang. Tapos, nung mga week pa lang, apply ko na sa pulses areas, tapos halos ginawa ko ng lotion everyday, morning at saka evening, yung Fairmax. Napapansin ko, hindi na ako nakati ng kati sa katawan ko. Wala na ako nararamdaman na kati sa katawan ko. Sabi ko, ganun, hala, grabing amazing tong cream na to. Tapos nag-apply din ako sa mukha ko. Tapos mula noon, talagang hindi na ako nagpapawalan. Pag 1 box na lang, nag-order na ako kay Ma'am Ani. Talagang nag-order na ako ng advance. Until now, thanks God, alhamdulillah, na wala na akong maintenance, wala na akong yung mga tabletas ko, doon nakatago na lang sa cabinet. Tapos yung doktor, nung last schedule ko ng kasi dito kasi mayroong
Sa derma is chine-check up. Mayroon akong every 6 months derma check-up. Bali, ang sabi ng doktor, Miss Gina, bakit hindi ka na pumupunta dito sa derma? Tapos ang sabi ko, Dok, no need na akong pumunta sa derma kasi nga is magaling na ako. Tapos, ha? Magaling ka na? Nagulat yung doktor kasi nga hindi na ako pumupunta sa derma ng is appointment ko. Tapos sabi ng doktor, anong ginawa mo? Tapos nagtitake ka ba ng medicine mo? Sabi niya gano'n sa akin, hindi na po. Tapos nagulat yung doktor. Tapos ano bang ginawa mo? Sabi ko, Dok, isi-share ko lang yung ito lang talagang, yung mga tablet ko, hindi ko na ginagamit po. Mga ilang months na or year na rin na hindi ko na ginagamit. Bali, yung ginagamit ko na lang, Fermax cream. Sabi niya, ano po yung Fermax cream? Tapos yun, in-explain ko sa kanya. Sabi niya, maganda yan, kaso nga lang, baka hindi affordable sa kung i-promote ko yan dito, baka bawal sa akin. Kasi nga government, doctor. So, bawal talaga dito sa government sa Oman. Tapos, yun lang, hindi ko naman po sinasabing i-promote niyo, Doc. Sabi, bali, sinishare ko lang kung ano yung ginagamit ko. At tapos, alhamdulillah na ngayon, nakakain ko na yung anong gusto ko. Tapos, yung mga medicine ko is nakatago na lang sa cabinet ko. Sabi niya, good, 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 good. Okay, I will cancel your appointment anymore. Yun ang sabi niya sa akin. Kaya yun po, yun lang ang talagang ang masishare. Yan muna ang masishare ko. Bukod sa anak ko, sa sunod na lang, at saka yung sa mga clients ko, mga business partner ko, marami pa akong isi-share bukod din sa anak ko, yung sa mga business partner ko, maganda ring mga testimonies nila. Bali, as of now, yan na lang muna para exciting naman sa sunod para naman mayroon din tayong Yes, isi-share. ma'am. Thank you so much, ma'am. Nakakatuwa talaga to si ma'am. Alam niyo po ba yung hindi sabi po talaga niyan, ang lahat ng may rason. Si Ma'am Miriam po, online ko lang po siyang nakilala. At ang nakakatuwa po, kasi hindi po siya yung talagang member ng RF3. Ang member po ng RF3 is yung friend niya na nag-share nitong product. Pero alam niyo po yung nangyari, baliktad po. Si Ma'am Miriam yung binahagian ng mensahe pero si Ma'am Miriam po yung nagtrabaho. At ngayon po si Ma'am Miriam isa po na siyang 6 stars. Ganun po siya Oh, kabilis. congrats, Ma'am Galing po Miriam. po. Bilib po ako dyan kayo kasi puro Thank lang you po siya po. online. From Oman po, pinapadala po from Philippines, pinapadala po sa Oman yung product. Meron din po siyang mga pinapadalan sa Japan, sa Hong Kong, Wow. sa Singapore. International pala Opo, yung heart international mo. po siya. Lalo po Middle East po, alam niya po yung diyan. May mga access po siya sa pinapadalahan na mas makakatipid po siya. Kaya nakakatuwa po, nagagawa niya po ng maayos yung business na ito. And hopefully po, darating po yung time, mabuild pa po ni Ma'am yung kanyang team. Malay po natin, isa po si Ma'am Miriam sa maging country owner ng Oo. RF3 sa Oman. Opo. Inshallah po, Ma'am Ani. Inshallah po. Maraming salamat po. Nawa po. Opo. Everything Thank po, you, Miriam. nakaplan po ni God. Salamat din Thank you po po, sa Ma'am tiwala Glenda. niyo, Ma'am Thank you, Miriam. Ma'am Salamat Ani. po sa pag-testify. Marami po ang makikinabang nito ngayong gabi. Sayang nga po, hindi po kasi namin masyadong na-plug ngayon yung kasi late na po kami, nakalimutan ko yung yung date. Pero every Thursday po ginagawa po natin to. Hopefully po next week mas marami po tayo. Kahit po sabihin natin holiday, dito po sa RF3, walang holiday. Yun nga Happy po, Ma'am. holidays po sa Holiday kasi lahat. siguro yung iba hindi naka-attend. Oo, Oo nga hindi po eh. naka-attend. Kasi Kasi po walang late nag-post. na po ako nakapag-post. Opo. Very busy po kasi si Sir Ramon eh. Hapon na ako nakahingi ng link. Okay po.
Thank you so much, Maraming ma'am. salamat, Ma'am Annie. Maraming salamat, Ma'am Welcome. Glenda. Thank you Thank po. you, ma'am. So, tapos na po ang ating testimony tonight. Ma'am Glenn, meron po kayong last message? Salamat sa mga umaten ngayong gabi na to. Sana meron kayong napulot na natutunan sa mga nag-share na maaring makatulong sa inyo o sa mga kakilala nyo. I-share nyo lang po na napakahalaga po nito for Max sa atin, lalo na sa merong nararamdaman sa katawan. Yun lang po. Thank you. And next time po, try ko pong i-play ko po yung sa colon cancer. Yung may problem po sa colon. Maganda Baka, yun para maging Apo, aware. baka po Maraming may meron po problem sa kayong ganyan. Mm. makausap ko po yung personal na may testimony nito para live po natin siya makausap. Mas maganda po. Pero pag busy Oo. po siya, hindi ko po siya ma-invite. Yung recorded ko na lang po ang ipi-play ko sa Thursday. Para iba-iba pong tema po ang ating Oo. naririnig. Ano po. So, Oo. thank you so much po sa inyong lahat. Huwag po sana kayo magsawa. And please po, tulungan niyo po kaming magparami. Hindi po to magtutuloy-tuloy yung ganitong setup po natin kung wala po kayo. So, God bless po sa inyong lahat. Happy holidays po. Enjoy po kayo sa inyong Christmas vacation. Good night, everyone. Good night, everyone. Bye, Ma'am Bye-bye. Glenn. Thank you. God bless. Pa-stop na lang po ng recording niyo, ma'am.